Okay, magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga po. Manatiling na tayo para sa panalangin. Pangunahan niyo po, Benigno Flores. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw at patuloy ang pagsasabi ng mga kasalanan. Gaya ng pagpatawad namin sa mga kasalanan. Huwag kami sa ito sa tukso at yan kami sa isalasan. Muli, magandang araw sa ating lahat. Magandang umaga po. At ngayon, bago kayo umupo, pakipulot muna ng mga kasura na nakikita nyo sa ilalim at gilid ng inyong upuan at pakiayos na rin ng inyong mga selya. Okay, tapos na po ba? Okay, ngayon ay magtatala muna ako ng mga lumiban. Meron po bang lumiban sa klase ngayon? Okay, nagagalak akong marinig yan dahil kumpleto kayo sa araw na ito. Ngayon, bago tayo magsisimula ay magpakilala muna ako sa aking sarili dahil hindi pa ako lubos na kilala dahil unang araw ko pa lamang ngayon. So ako nga pala si Ginoong Ryan M. Molihon, pwede mo tawagin na Ginoong Molihon. At ako ang inyong magiging guro sa asignaturang ito, ang Filipino A. So sino nga po ulit ang ngalan ni teacher? Ginoong Ryan Rios. Okay, mukhang kilala niyo na ako. Sige, narito muna ang mga alituntunin na dapat nating sundin sa loob ng klase. Patibasa ng acronym na aking nagawa. Okay, so una, maging magalang sa lahat ng oras sa guro at kapwa mag-aaral. Sunod, alagaan ang mga gamit sa silid-aralan. Pangatlo, pumatok bago pumasok kapag nahuhuli sa klase. Pangapat, iwasan ang ingay na makagambala sa klase. So dapat natin iwasan yung mga ingay na hindi naman kinakailangan na ipalabas para lang makagambala sa ating pagkaklase. Sunod, nakahanda matuto araw-araw. So dapat nakahanda tayong matuto araw-araw para meron tayong mga makukuha at mapupulot na mga aral dito sa ating klase. Sunod, igalang ang opinion at ideya ng iba. So dapat natin igalang ang opinion at ideya ng iba dahil kung hindi natin igagalang ang opinion at ideya ng iba, para na rin hindi tayo gumagalang sa ating opinion o ating ideya. Sunod, gumamit ng mga magagandang pananalita. So dapat talaga tayong gumamit ng mga magagandang pananalita kapag tayo ay merong kinakausap na kung hindi ating guro o di kaya ay ating mga kapwa kamag-aral. So ngayon, alam ko na karamihan sa atin dito ay inaantok. Saktong-sakto at meron akong inihandang activity na ating gagawin. At ang tawag dito ay 4 na larawan sa isang salita. So magbilang, magsimula doon sa likod. Isa. Dalawa. So, ngayon, may pagkakaiba lamang ito dahil ang magiging sagot sa unang pangkat ay naka-Filipino na salita at ang pangalawang pangkat naman ay naka-Ingles na salita. Kumbaga, dalawang salita pero isa lang ang kahulugan nito. At pagkatapos ay ilarawan niyo po ito sa harapan. Sino muna pangkat? Pumunta na po kayo sa inyong mga grupo. Unang pangkat, pangalawang pangkat. Dalawang pangkat. Ano po yung gagawin namin dito? Huhulaan nyo kung ano nga ba ang
ipinapahayag sa larawan. Ang 4 na larawan, meron niyang katumbas na isang salita. At pagkatapos, ilarawan niyo po sa harapan. Okay, tapos na po ba? Ako. Okay, sinong mauna? Pangkat 1. Okay, sige. Pangkat 1, maaari na kayong mauna. Magsimula ka na. Sinong magiging representant? Sige, binibigyan niyo source na lang. Okay, so ang nakikita ninyong larawan dito ay mga radyo. So, magagamit natin ang radyo sa pang-araw-araw nating gawain, gaya ng magkikinig tayo ng mga balita o mga commercial. Okay, maraming salamat po. Sige, sino ang maging representante sa mga pangkat? Ang nakuha namin ay sa pamagitan ng mga litrato nito ay on air. On air. Okay, sige po, maraming salamat. So, yan nga ang inyong mga napong salita ay radio at on air. So, bigyan natin ng winner na palakpak ang inyong mga sarili. So, pakita, tumayo po kayong lahat. So, paano gawin? Very simple. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Winner, winner, winner. Sige. Simulan na natin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Winner, winner, winner. Sige, winner kayo dahil nagawa niyo ng maayos ang ating activity. Maaari na kayong umupo. So, ang mga salitang inyong nahulaan o nabuo ay ating matutunghayan sa kalagitnaan ng ating talakayan. So, handa na ba kayong matuto ulit? Opo! Okay, sige ngayon, base sa inyong nahulaan ng mga salita, sino ang may alam dito kung ano nga ba ang radio at ang on-air? Sige, sino? Sige, binibining Ramos. Pare kayong tumayo. Wala pong idea. Okay, sige. Sinong iba naman? Ginong mag-clear. Radyo po ay isang uri ng medium sa pagpaparating ng mga balita o mensahe. Okay, tama. Bigyan natin ng palakpak. So, may alam ba kayo kung ano ang on-air? Sige, Ginong Martel. On air ay, halimbawa nito ay mga messenger like mga online platforms. Okay, pwede. Maaari ka na kung bigyan niyo po ng palakpak. Okay. Lagi nating tandaan na ang radyo ay may malaking papel na ginagampanan dito sa mundong ating ginagalawan dahil ito po ay nakakatulong kung paano tayo kung meron bang mga bagyo o ano pa ang mga dapat mangyari dito sa ating paligid. Kaya alam tayo ng mga impormasyon dito. So, ngayon, may alam na po ba kayo kung ano ang ating magiging paksang tatalakayin ngayon? Okay, maaari ka bang tumayo? Radio. Okay, pwede po yan ang iyong sagot. Pero bago yan ay narito muna ang mga layunin. So, pagkatapos ng 3 minutong talakayan ay ang mga mag-aaral ay inaasahan na una, pakibasa. Natutulog ko yan. Radyo broadcasting. Kailangan na maayos wasto ang mga kasariling pananaw, opinyon at salubin tungkol sa kaalaman ng radyo bilang medyo ng komunikasyon. At Napapahalaga ng radyo bilang instrumento sa paglalaganap ng impormasyon at kultura. Okay, so ang ating paksang tatalakayin ngayon ay patungkol sa
Okay, pakibasa. Radyo bilang medium ng komunikasyon sa wikang Pilipino. So, meron ba kayong ideya kung ano ito? Okay, wala. Okay, pakibasa. Ang paggamit ng Pilipino sa iba't ibang programang radyo Ay may malaking impluensya sa mga tagapakinig dahil sa wikang ginagamit na medium ng komunikasyon ng mga broadcasters. So, tama no na ang radyo ay isa itong medium na ginagamit para sa komunikasyon sa wikang Filipino sa mga broadcaster. So, may malaking impluensya ito sa tagapakinig dahil sila ay gumagamit ng Filipino na salita. So, nakakita na ba kayo ng isang radyo at pwede niyo ba itong ilarawan kung ano ito? Binibining Ramos. Nakakita ka na ba ng isang radyo at pwede mo ba itong ilarawan kung ano ito? Okay, sige, Ginoong Martel. So, ang radyo ay isa po itong maliit na bagay at may antina po ito. Okay, tama. Tama, no? So, pakibasa. Ang radyo ay isa po itong komunikasyon. Ang radyo Ang ay radyo ay isang isang teknolohiya teknolohiya na na nagpapadala nagpapadala ng audio signals or or tunog tunog gamit gamit ang ang electromagnetic waves. Ito ay ginagamit sa informasyon, entertainment, balita at emergency alerts. So, tama nun, ang radyo ay ating ginagamit hindi lamang sa pakikinig ng musika o kaya ay maaari itong magdala ng balita para sa atin kung meron mang mga balitang emergency alerts or entertainment gamit ang electromagnetic waves at ang audio signal o ang tunog nito. So, sunod, so ang sunod ay radio broadcasting. Pakibasa. Ang radio broadcasting ay isang paraan ng pagsasayang pawid ng impormasyon o balita sa pamamagitan ng waves ng radyo. Ang radio broadcasting ay ang proseso ng pagpapadala ng audio content, tunog, balita, musika o programa gamit ang radio waves para matanggap ang mga tagapakinig sa loob ng isang partikular na lugar o area. Ito ay isang panahing anyo ng mass communication na abot kamay, libre at nawawang niyaga sa buong mundo. Okay, so ang radio broadcasting ay paraan ng panghimpapawid na informasyon o balita. So ang radio broadcasting ay pag-broadcast sa radio. Next, so ang radio broadcasting ay may mga ginagamit na termino. Ano kaya ito? Tara ating alamin. So, una, so pakibasa. OBB or opening Billboard. billboard. Introduction, pagsisimula o pagpapakilala ng programang panradyo. So, ano kaya ang opening billboard? Binibining niyo, sorry, may alam ka po ba kung ano ang opening billboard or OBB? Introduction. Okay, pwede. So, ang OBB or opening billboard ay maaari itong ginagamit sa pagpapakilala ng programang panradyo o nagpapakilala sa anchor o di kaya segment. Halimbawa, magandang umaga mga sa mga tagapakinig. Ganyan. Sunod ay kung merong opening billboard, meron ding closing billboard. So, pakibasa. Pagkatapos ng programang panradyo. So, Ginoong Modikilio, mayroon ka bang alam kung ano ang closing billboard? Pangwagas ko, humingi ng salamat sa mga tagapakinig. Okay, tama. Maraming salamat. Bigyan natin ng palakpak si Ginoong Modikilio. So, ang CBB or closing billboard ay ginagamit ito para
magpapasalamat sa mga tagapakinig. So halimbawa, maraming salamat sa inyong pakikinig sa balita at musika. Sunod. AM or amplitude modulation. Tumutukoy sa standard radio band. May alam po ba si Binibining Ramos? Okay, sige. Ang AM or amplitude modulation ay gamit ang pagbabago ng amplitude ng wave. So, traditional na paraan ng pag-broadcast ng radio. So, makikita natin sa radio na merong button na meron nakasulat na AM at saka FM. So, halimbawa, ang mga istasyon ng FM ay karamihan sa istasyon dito ay gumagamit ng AM modulation. Sunod. Ang FM or frequency modulation. So, pakibasa lahat. Isang paraan na nilalagay ng datos sa isang alternative. So, ano ito? Ang pagbabago ng frequency ng waves sa karaniwang mas malinaw ang tunog sa FM kumpara sa AM dahil lumalaban ito sa ingay. So, tama no na ang FM ay mas malinaw dahil kung ang yung patutugin natin ay AM tas nakabukas ang ilaw, may posible itong may dumagdag na ingay na parang hindi na tayo makadinig kung ano ang ating pinadinigan. Next. Sound effect. Pakibasa. Mga mapapulawang tunog na ginagamit sa kabuuan ng radyo. So may alam ka po ba, Ginoong Martin, kung ano ang sound effect? Okay, sige. Ito ay yung mga tunog na pinapalabas sa radyo. Magbigay ka ng isang halimbawa kung meron ka bang alam. Ayun. Okay, sige. Maraming salamat. So, ang mga tunog na idinaragdag sa isang programa ng radyo or mas pinapahusay ang karanasan ng tagapakinig dahil kung wala naman itong sound effect, maging ang makikinig ay napaka-boring dahil kung may kasikas ng tinig ng awit ng ibon, kung at atin lang mapakinggan ay karang mura na siya okay, sige. Sound effect. Mga tunog ng kotse kapag merong eksena sa drama sa radyo na sumakay ng kotse o di kaya ulan, taho ng aso at iba pa. Sunod. Ban, pakibasa. Okay, so ang band ay sa kukuhanay ng mga estasyon o frequency ng ginagamit sa isang estasyon ng radio. So halimbawa, isang estasyon ng radio ay maaaring nasa 98.7 FM band. Sunod. Pakibasa. Ang tawag ay sa titig ng mga istasyon ng radio. May kilala ba kayong call sign sa radio? Wala. So, okay, ang call sign ay halimbawa, DZRH. DZWV. Okay, pwede. DYHP. Sunod. Pakibasa. PSA Public Service Announcement. Usapan na tumatakbo sa publikong interes. Okay, so ang public service ay nagbibigay mensahe na ipinapaabot sa pamahalaan o organisasyon ng may kapakanan sa publiko. So halimbawa, mga anunsyo tungkol sa kalusugan, kaligtasan at pang-edukasyon. Sunod. Pakibasa. On air. Ako ang nag-broadcast sa radyo. So ang on-air ay katayuan ng isang estasyon ng radyo na nagsasagawa ng pag-broadcast. So halimbawa, ang estasyon ngayon ay
on air. So, kumbaga live. Sunod. Angkor. Ang Tawag sa nagsasalita salita habang ang nagdadala pagdala ng ng mga pag-broadcast. So, ang anchor ay sila ang mga pangunahing tagapaghatid ng impormasyon at balita. Sila rin ang nag-uugnay ng segment o nagbabasa ng mga balita at iba pa. So, sila po ang tagapamahala at tagapaghatid sa atin ng balita. Sunod. So, ngayon, ay bumalik kayo sa inyong mga kagrupo. Nandito na po kami. Okay, sige. Bago ay mayroon muna akong mga gabay na katanungan. So, ano ang kahalagahan ng radyo sa pang-araw-araw na pamumuhay? Sino ang gusto sumagot? Wala? Para sa alam ng mga impormasyon ang ating mga Okay, sige, maraming salamat. Ngayon ay dadako naman tayo sa isang pangkatang gawain. Meron akong ibibigay sa inyo na script at pagkatapos ay tatanghal niyo ito sa harapan. Para sa pangka-isa. Ngayon, pag-aralan niyo ng mabuti at pagkatapos ng inyong pag-aaral ay itatanghal niyo na dito sa harapan. Okay, Angkor. Ako dito tagapagbalita. So, pakibasa muna ng kamatayan. Gustong pagbigkas ng mga salita o anuming organisasyon sa ligalinaw at lakas ng boses. Sige. So, unang pangkat, maaari nyo na simulan. Sige na. Magandang umaga, bayan. Ito po ang inyong lingkod, si Jim Mudiquillo. Laging handa para sa inyo saan man sa mundo. At ito ang DZBB at narito ang nagbabagang balita. Ang bigas ay posibleng tumaas ng presyo. At ang maghahatid ng ulat na ito ay si kasamang Mary Grace Desores. Ayon sa Department of Agriculture, posibleng umabot ng 60 pesos kada kilo ang presyo ng bigas sa susunod na buwan dahil sa kakulangan ng supply at epekto ng bagyo. Napahayag ng pangambana ang consumer group habang nangangako ang pamahalaan ng dagdag na ayuda sa mga magsasaka. Ako si Mary Grace Sores at yan naman ko sa aking ulat sa umagang ito. Balik sa iyo. Maraming salamat po, Mary Grace Desores. Okay, maraming salamat. Pangkat isa, maaari nyo bang bigyan ng isang palakpak. Sunod, pangkat dalawa. Magandang umaga sa mga kapamilya. Ako si Tony Martel at ito ang balitang puro pagkukuhanan lang, DZRH. Tara at ating alamin ang pinakamatigid na balita sa araw na ito sa Balitang Sports. At ang magkatid ng balita ay si kapamilya Ann. Salamat sa San Juan Arena, 85 billion score at may manalo ng rookie na si J.R. Borgolios ang umarin ng game winning 3-pointer. Abangan ang game 3 sa Sabado. Yan lang po sa umagang ito. Ako si Binibing Ansher Di Ramos. Maraming salamat po kapamilya sa inyong ulat. Okay, wow, magaling. Bigyan natin ng palakpak. Okay, wow, talagang napakahusay ninyong lahat. Nagawa ninyo ng maayos. So, batid ko'y naiintindihan talaga ninyo ang ating talakayan sa araw na ito. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa inyo
introduction. So, ngayon naman ay mayroon akong inihandang panapos na gawain. Kumuha kayo ng isang tapat na papel at sagutan ninyo ang mga ito. So, pakibasa ng panuto. Piliin sa akin hindi ang matutubas ang organ ng mga salitang ginagamit sa radyo. Broadcasting na makita sa mga A. Hindi ko Hindi ko namin ma... Sir. Sir. Okay, tapos na po ba? Naka po. Tapos na Okay, po. tapos na. Okay, sige, pakipasa sa harap. Isa, dalawa, tatlo, apat. Okay. So ngayon ay mayroon akong inihandang takdang aralin. Pakibasa. Makinig ka ng isang programa ng radyo tungkol sa napapanahong isyu. Pagkatapos sa sagutan ng mga sumusunod na katanungan. Paano nakatulong ang radyo sa paghahati ng balita sa media? Ano ang kaibahan ng pagbabalita sa radyo sa panguri ng payagan? So kailan ipapasa sa susunod natin na pagkikita? Saan isusulat? Sa isang buong papel. So ngayon, mayroon po ba kayong katanungan? Wala na po. Okay, kung gano'n, kung wala na, meron akong ibibigay na kasabihan. So, ang radyo ay hindi lamang isang lumang teknolohiya, kundi isang buhay na alaala at kasangkapan sa pagpapayaman ng wikang Filipino. Meron po ba kayong katanungan? Wala na. Okay, kung wala na ay paalam at maraming salamat sa lahat. Paalam. Maraming salamat po. Ginoong yun. Lemon.